Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking pinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya, noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag. Araw ng pamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pananampalatayang nakaugat sa karanasan. Naranasan ng bulag ang awa at habag ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Malalim na karanasan ng pagkilos ng Diyos ito para sa Kanya. Personal at may kagat dahil hindi inasam pero ipinagkaloob bilang bahagi ng paglalahad ng Diyos ng Kanyang sarili. Nagkusa ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kusang isinagawa para mahayag ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos na pumasok na sa kasaysayan ng tao. Kaya markado ang ginawa ni Jesus para sa bulag at para sa marami pang iba na nasa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Minamahal niya at kinakalinga kahit ang mistulang walang silbi at pabigat na sa pamilya. Tanggap niya ang lahat at walang itinuturing na iba. Hinihintay at hinihimok ang pagbabago kahit ng mga nanlalaban at hindi sumasampalataya. Ginagawa niyang daan ang kawalan at kadiliman para maihayag ang liwanag ng Diyos. Sa kabila nito, binaliwala ng mga Pariseyo ang kagandahang loob ni Jesus. Sa halip na mamangha, magpasalamat at magpuri sa Diyos, hinanapan nila ito ng mali. Masamang tao si Jesus dahil hindi niya sinunod ang araw ng pangilin. Naniwala silang wala naman talagang paghihilom na nangyari. Pero patuloy pa rin ang paratang na nilabag ni Jesus ang araw ng pangilin. Nakakatawa sila. Kung walang nangyaring paghihilom, wala ring nangyaring paglabag sa batas ng araw ng pangilin. Nakulong sila sa kanilang saradong pananaw. Sa kabila ng kaguluhan at paulit-ulit na mga katanungan, nanindigan at nagtaya naman ang dating bulag.
Hindi siya natinag sa paglalahad ng karanasan sa harap ng galit at panlalait ng mga kilala at iginagalang na Pariseo. Buong tapang niyang ipinahayag ang katotohanan. Sa muling pagsasalubong ng landas nila ni Jesus, nanalig siya at nagpatira pa sa Panginoon. Balikan mo ang mga karanasan mo kay Kristo at hayaan mo ring patibayin nito ang iyong pananampalataya.